Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Brother Willie Unanad ng CRC Antipolo Daughter Church. Tayo po ay magkaroon ng pambungad na panalangin. Dakilang Ama na tapat at mapagmahal, samahan mo po kami sa gawain sa umagang ito at naway maranasan namin ang kagandang loob ng ating Panginoong Hesus at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikiisa ng Espiritu Santo. Naway ang banal na salita na marinig namin mula sa Espiritu at katotohanan sa pangalan ni Hesus. Amen. Ang ating mensahe ay matatagpuan sa Joshua chapter 19 verse 40 to 42 na pinamagatang The First Towns of Dan, ang bahagi ng lipi ni Dan. Basahin natin sa MBB Tagalog version. Sabi po sa verse 40 to 42, napapunta sa lipi ni Dan ang ikapitong bahagi. Sakop nito ang mga sumusunod: Sora, Estaol, Insemes, Salabin, Ayalon, at Itla. Ang context ay tumutukoy sa pagtanggap ng bahagi ng lipi ni Dan. May mamahalagang bagay ang lahi ni Dan ay nagmula sa pananakop at ito'y ang pangako ng Diyos. Ang unang bayan na nauugnay sa biblical na tribo ng Dan ay ang Kanaanay na lungsod ng Lais, kung saan ang tribo ay nasakop at pinalitan ng pangalan na Dan. Pagkatapos na orihinal na tinalaga ang teritoryo malapit sa Jerusalem, ay napakahirap ipagtanggol laban sa mga Pilisteo. Ang tribo ay lumipat at nakuha ang Lais na ginawa itong kanilang bago hilagang dulong lungsod. Narito ang 5 mahalagang bagay. Una, assignment. Ang tribo ni Dan ang una na tinalaga sa isang teritoryo sa kanluran ng Jerusalem, ngunit hindi sila nakaligtas. Pangalawa, migration. Lumipat ang tribo sa malayang hilagang silangan ng Israel. Pangatlo, conquest. Sinakop nila ang Kanaanay ng lungsod ng Lais na pinanira ng isang mayaman at mapayapang tao. Pang-apat, renaming. Pinangalanan ng tribo ng lungsod na Dan ayon sa kanilang patriarka. Panlima, significance. Ang Dan ay naging mahalagang punto sa sanggunian ng isang paralilalang mula Dan hanggang Beersheba na ginamit upang ilarawan ang buong haba ng kaharian ng Israel. Tulad po sa panahon natin ngayon, kung tayo ay mananatili at magtitiwala sa ating Panginoong Hesus, ang lahat ng bagay ay napagtatagumpayan natin. Sabi po sa Jeremiah chapter 17:7, mapalad ang taong sa Diyos ay nagtitiwala. Matthew 5:3, mapalad ang tao na ang Diyos ang inaasahan. Sabi po sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all the things shall be added unto you. Tayo po ay manalangin. Jesus, salamat. Ang mensahe ay patunay lamang na kami ay nagtagumpay na anumang hamon ng buhay, anumang sitwasyon at kalagayan. But God is our refuge. Ikaw noon, ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Inaanyayahan po naming lahat bukas ng ganitong oras, alas 5:30 ng umaga, dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Huwag ka nating kalilitan, ibahagi ang mensaheng ito sa ating pamilya, relative, kaibigan at kapwa upang sila naman po ay pagpalain mula sa salita ng Diyos. Salamat po at magandang umaga sa inyo. To God be the glory.